Magandang araw mga nanay, tatay, ate at kuya. Narito po ulit tayo upang magkaroon ng talakayan pagdating po sa family development session, no? Ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa aktibong pakikilahok sa mga programa sa nutrisyon ng komunidad. No, bibigyan natin ng kahulugan at ipapaliwanag natin kung ano-ano ang mga importanteng dapat malaman natin upang magkaroon ng malusog na pangangatawan, malusog na pamilya at pagiging malusog na tao para maging isang mabuting parte ng komunidad, no? Ano nga ba o gaano nga ba kaimportante sa ating pamilya ang pagkakaroon ng nutrisyon? Sige nga po, sa inyong palagay, importante po ba ang nutrisyon sa inyong pamilya? Very good. Okay po. So ngayon bago tayo magsimula 'no, aalamin po muna natin ang ating layunin 'no, kung bakit nga ba natin tinatalakay ang ganitong paksa pagdating sa family development session. So unang-una dito ay matukoy ang mga paraan kung paano makikilahok sa mga programang pangnutrisyon ng komunidad 'no. Aalamin po natin 'yan. So ikalawa, malalaman ang mga lakas, kakayahan at resources na maaring ibahagi sa komunidad. Ikatlo, maipapakita ang mga matagumpay na proyektong pangnutrisyon na makatutulong sa kapakanan ng komunidad. So, ngayon, ano nga ba yung kalusugan at nutrisyon? Sabi daw po, ang kalusugan at nutrisyon ay napakalaga para sa isang masigla at produktibong komunidad, no? Nagre-refleksyon po sa isang komunidad kung ang mga mamamayan nito ay healthy, no? Na dahil ang isang unit ng community o ng pamayanan ay ang pagkakaroon ng malusog, malinis at masiglang pamilya, 'no? Yun po kung bakit napakahalaga ng pagkakaroon ng maayos na kalusugan ng magandang nutrisyon na nakukuha ng bawat miyembro ng lipunan o komunidad. Kapag sapat ang nutrisyon ng bawat miyembro ng pamilya, lalo na ang mga bata, mas nagiging malusog sila. Kaya po pagdating po sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ay nagkakaroon po tayo ng health check-up para sa mga batang nasa 0 to 2 kung sila po ay kabilang sa F1KD of first 1,000 days. Pagdating po sa 0 to 5 no, na monitor natin ang kanilang timbang, kalusugan, pagpapabakuna at iba pa. Ngayon, hindi lamang po ang bata ang chine-check up. Siyempre po, pati ang mga nanay na nagdadalang tao, ang mga senior citizen, at ang bawat miyembro ng pamilya upang siguro na sila po ay malusog, no? Malusog ang kanilang pangangatawan, no? Para sa mga bata, dahil po ang pagkakaroon po ng sapat na nutrisyon ay magreresulta, no, ng kahusayan sa pag-aaral at nagkakaroon ng mas magandang kinabukasan, no? Kapag healthy ang bata, healthy ang pamilya at healthy rin lalaki ang kanilang development, no, ang kanilang pag-unlad. Mahalaga na maging aktibo tayo sa mga programang pangnutrisyon ng ating barangay, no? Sa health centers, no, ibinabahagi nila ang mga programa na tungkol po sa nutrisyon, no? Halimbawa po ng mental health awareness, ang breastfeeding program, ang mga pagpapabakuna at iba't iba pa. Dapat tayong mamamayanan at miyembro ng programa ay makibahagi, no, maging aktibo upang magkaroon po ng malusog na pamilya at tumutulong sa pagpapalaganap ng wastong kaalaman ang ating mga centers, no, tungkol sa pagkain at kalusugan. Kaya dapat po tayong maging mas maalam, no, pagdating po sa kalusugan at nutrisyon. So pagdating naman po ng kalusugan at nutrisyon, dapat
alam din po natin ang kahalagahan ng iniintake o kinakain natin sa pang-araw-araw, 'no? Kung pamilyar po tayo sa pinggang Pinoy, doon po itinatalakay kung ano ang mga nilalaman ng mga pagkain na dapat na tini ng mga bata, nanay, ate, kuya, tatay, lolo, lola, basta miyembro po ng pamilya. So tatalakayin po muna natin ang una, no, una sa lahat sa pagdating ng Go Grow at Glow Foods. Go Foods daw po, ito ang nagbibigay ng enerhiya o lakas para makagalaw, no? So, makapagtrabaho at makapaglaro, 'di ba? Ang ganda po pakinggan na kapag tayo po ay kumakain ng mga pagkain kabilang sa Go Foods, no, nabibigyan po tayo ng sustansya upang makapagtrabaho, upang kumilos, magkaroon ng energy sa pang-araw-araw. Ito ang mga pampatakbo sa ating katawan parang gasolina ng sasakyan, 'di ba? Halimbawa, ang isang sasakyan hindi aandar 'yan kung wala siyang gasolina, no? So, ibig sabihin parang tayo lang po. Kung wala tayong sapat na enerhiya pagdating po sa Go Foods, kung hindi natin sila nakukuha ng sustansya, kung hindi natin sila nakakain, no, nagiging matamlay din po ang ating pangangatawan. Narito po yung mga halimbawa. Unad po dito yung kanin kung nakikita natin sa larawan, ang tinapay, ang mga cereals, pasta at mga butil, no. Sila po ang nakakatulong o upang paganahin, upang maging maliksi sa pang-araw-araw at puno ng enerhiya. So dadako naman po tayo sa pangalawa, ang grow foods, no. Sabi daw po, ito ang nakatutulong sa paglaki ng katawan, pagpapatibay ng kalamnan at buto at sa pag-ayos ng mga nasisirang bahagi ng ating katawan. Ito ay mayaman sa protina, no? So, ang laki palang bagay, no, na itutulong sa atin ng Grow Foods, no? Pinapatibay nito ang ating resistensya, upang maiwasan po tayo sa anumang sira sa ating pangangatawan, no? Protina ang pangunahing pamayanan, no? Pangunahin na nakakatulong upang mapalago ang ating kalusugan, no? So halimbawa po dito yung isda, no, sa larawan, itlog, karne, gatas, tokaw or tokwa, munggo at mani. Yon po. So, yun po yung mga halimbawa ng Grow Foods. At ang pangatlo, ang Glow Foods, no? Ito daw po ay mayaman sa bitamina at mineral na nagpapatibay ng resistensya laban sa sakit. Pag sinabi nating resistensya, ito po yung immune system natin, no? Na nilalaban ng ang Glow Foods, no? Dapat po ito rin po ang pangunahing kinakain natin sa pang-araw-araw sa ating mga anak, sa mga bata, sa mga nanay-tatay at ating mga kapamilya upang pagandahin ang ating balat, buhok at paningin. Kayo po ba, mga nanay, tatay, kumakain po ba kayo ng mga gulay sa araw-araw? Yes or no? Okay po. Pero ang inyong mga anak, pinapakain niyo po ba ng gulay at prutas? Okay po, 'no? So, narito po yung halimbawa dito, yung gulay at mga prutas. Ang halimbawa po ng Glow Foods, 'no? Atin pong alamin yung mga programang makatutulong din po sa ating pamilya pagdating po sa talakayang pangnutrisyon sa isang community, 'no? So, eto rin po tayong mga pamilya ay mas higit na maging aktibo sa mga ganitong programa na alam naman nating makatutulong sa atin, 'no. Halimbawa po sa mga breastfeeding mom, 'no, na mga bagong panganak, ang feeding program ay karaniwan po na nangyayari o nagkakaroon sa barangay, 'no, barangay health centers, sa mismong barangay o sa mismong paaralan.
Pangalawa po yung Operation Timbang Plus, 'no, sa barangay health centers, 'no. Lagi po tayo, kondisyon po ng programa ng Patawid Pamilyang Pilipino Program ang pagkakaroon po ng pagpapatimbang sa buwanan, 'no, upang maging compliant po tayo sa health grants, 'no. So yun po ang dapat po nating isinasagawa, hindi lamang po sa mga miyembro ng Patawid Pamilyang Pilipino Program o hindi lamang po sa mga monitored na bata, kundi mismo tayo kung may concern tayo sa kalusugan at nutrisyon ng ating mga anak, ating mga apo, ating mga miyembro ng pamilya o kapitbahay, hayain po natin sila, 'no? Hikayatin po natin sila na magpatimbang po, 'no, sa ating barangay health centers kung merong, problema sa kalusugan, pagkakasakit at iba pa, 'no? Inggit po na nakakatulong po 'yan para maging, isang, mabuti at puno ng nutrisyon ang kalusugan ng isang miyembro ng pamilya. Narito rin po ang gardening o gulayan sa barangay at paaralan. 'Di ba po sa ating pamahalaan meron po tayong urban gardening, 'no? Makakatulong po, 'no, ang urban gardening para sa pagkakaroon po ng mga supplies kung kayo po ay may kakulangan sa gulay, meron po anytime na mapipitas po sa urban farming, urban gardening. Yan po ang nakakatulong po sa atin na maging kung hikayatin natin ang mga bata na magpunta sa mga gardening na ito, urban farming, gardening, no, magiging familiar po at mas maiengganyo ang mga bata dito. So, narito rin po ang Nutrition Month activities tuwing Hulyo. 'Di ba po may mga bata po sa atin na may mga anak tayo o mga estudyante tayo sa pamilya na isinasama o sinasali natin sa mga programa ng Nutrition Month sa eskwelahan, 'no. So, doon po ipinapakita ang mga gulay, ang mga prutas, ang mga pangkalusugan na gawain sa eskwelahan, 'no, bilang selebrasyon sa Nutrition Month. At panghuli po ang breastfeeding support groups para sa mga, nanay, 'no. So, iba po ang feeding program at iba po ang breastfeeding support groups. Breastfeeding support groups, ito po yung pagpapasuso sa mga, anak. Ang feeding program, ito po yung pagbibigay po ng mga, pagkain sa mga bata, 'no, o sa mga nanay, tatay upang matugunan ang kakulangan sa kalusugan o maiwasan ang malnutrisyon. Yun po ang pagkakaiba po nila. So, bakit mahalaga ang aktibong paglahok, 'no? Para po sa atin ay upang matiyak na malusog at masigla ang mga bata. Ikalawa, upang maiwasan ang malnutrisyon, anemia o iba pang sakit. At panghuli, upang mapalakas ang samahan ng komunidad sa pagtutulungan. 'No? So, napaka-importante ng kalusugan sa atin, 'no? Doon po natin nakikita na, kapag malayo po tayo sa sakit, mas napapatibay po ang ating suporta pagdating po sa pamilya, 'no? Ang pagkakaroon ng sakit ay sobrang mahal ang gamutan. Kaya doon pa lamang po kung may inisyatibo na po tayo, kung alam na po natin ang gagawin natin, doon pa lamang po naiiwasan po na natin sila. Kaya po tandaan po natin ang pagkain po ng Go, Grow, and Glow Foods ay makatutulong po upang maprotektahan ang mga bata at miyembro ng pamilya pagdating po sa pangkalusugang epekto o malnutrition, anemia at iba pa. No, naiiwasan po natin ang mga sakit na ito. Ang pagkakaroon ng aktibong papel sa mga programang pang-nutrisyon din sa komunidad ay mahalaga, no, upang mapanatili ang kalusugan ng bawat pamilya, no. Sa pakikilahok ng mga mamamayan sa mga proyekto tulad ng feeding program at gulayan, nagiging mas malusog, masigla at maunlad ang buong komunidad. Yun lamang po para sa ating family development session. Maraming maraming salamat po.